Gandang araw po muli mga kaisda. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang may kaugnayan po sa pag-grooming. Marami po kasing nagtatanong sa Facebook, social media, kung paano daw po mag-grooming. Ang sagot po natin, sinasagot po natin ay depende po yan sa ating pong tubig. Yan po ang sekreto mga kaisda. Ngayong araw po ay pakikita ko sa inyo kung bakit po nasabi ko na depende po yan sa tubig. Yan nga po ay unang-una na yung ating TDS. Napakalaki po ng papel na ginagampanan ng TDS ng ating mga tubig. Kailangan po alam po natin yan. Ang TDS po, para po sa kaalaman po ng marami na hindi pa po nakakaalam, ito po ay yung tinatawag nating total dissolved solid ng ating mga tubig. Ngayon po ay pakikita ko po sa inyo kung paano po sinusukat ng TDS meter yung ating pong mga tubig. At pakikita ko rin po yung resulta kapag ganun po ang nakukuha po nating sukat sa ating mga tubig. Regardless po yan ng water temperature. Kasi kung nasubaybayan nyo po yung ating pong mga video nung nakaraan, ay sa Pilipinas po kasi ang ating pong mga tubig, ang ating pong tubig ay nagre-range po yan sa temperature na 26 hanggang 28. Yan po ang karaniwang temperatura ng ating mga tubig dito sa Pilipinas. Tara po, punta po tayo sa akin po mga munting isdaan para po mapakita sa inyo yung pong sinasabi po natin na pag-grooming. Okay, bago po yun ay bakit po ba natin ginu-grooming yung ating mga isda? Meron pong mga dahilan kung bakit po natin ginu-grooming yung ating mga isda. Number 1 nga po dyan ay kung tayo po ay sumasali sa mga show, tayo po ay nag-grooming ng ating mga isda para sila ay kondisyon kapag dinala po natin sila sa mga show. Ganun din naman po kapag tayo ay magbebenta ng ating mga gapi. Siyempre kailangan ay maganda yung ating gapi. Kaya po ito ay ginu-groom. Ibig sabihin pinagaganda po natin yung ating mga gapi. Siyempre po kung ito ay pangit, mababa po ang presyo. Kahit po sinasabi po natin na nabili po natin to sa isang sikat na breeder o kaya naman ay maganda yung linyada nito, kailangan po natin itong i-grooming upang sa ganun po ay magustuhan ng bibili ng ating mga isda. Pangatlo naman po, kaya po tayo nag-grooming ay para maging kondisyon yung isda sa panahon na tayo ay nagbe-breed. Sa akin pong parte, ako po ay nagbe-breed ng mga isda o ng gapi upang sa ganun po ay makapagparami ng ating mga gapi. Kaya samahan niyo po ako, tingnan po natin yung nasabi po natin na sekreto sa tubig sa ating pag-groom. Ito mga kaisda, ang aking pong setup sa aking pong pagbe-breed. Gumagamit po ako ng tub, square tub, at meron din po akong ginagamit na mga palanggana. At makikita nyo po, ito ay mga breeder ko. Ngayon huhulihin po natin sila. Pero bago po natin sila hulihin, para po mapakita sa inyo yung kanilang mga itsura, ay sukatin po muna natin yung ating TDS, kung ano po yung ating mababasa. Ito po yung tinatawag nating TDS meter. Doble na po ito, masusukat po natin yung water temperature natin. Ganun din naman po yung ating TDS. Simple lamang po paggamit nito. Ilubog po natin sa tubig, gaya po ng aking ginagawa. Ayan po. At pagkatapos i-hold po natin at mababasa na po natin yung reading.
Ayan, kung nakita po ninyo, yung reading po ay 410 ppm. At yung water temperature po naman natin ay nasa 25 po lamang. Ibig sabihin malamig po yung ating tubig. Kasi ngayon po ay umagang umaga, medyo makulimlim yung panahon at medyo malamig po yung ating tubig. Ngayon, ang mga gapi po kasi, yung natural habitat po nila, ang nabasa po natin dito, no, ay 410 ppm. At titingnan po natin yung kondisyon po ng ating isda sa ganito pong environment. Ang gapi po kasi sa natural habitat po nila, sila po ay nabubuhay sa 200 hanggang 400 ppm na TDS ng tubig. At diyan po ay sila ay nagpaparami sa kanila po natural na kinalalagyan po, ano? Ito po yung sa mga ilog, sa kanal, sa sapa. Diyan po kasi nakikita yung mga gapi sa fresh water. Diyan po sila natural na nabubuhay. Ngayon po ay pasok po tayo sa standard, ano po? Nasa 400 po tayo. 410 nga yung ating nabasa. Ang gapi po kasi ay nakakasurvive pa rin po yan sa 400 hanggang 600 ppm. Okay pa po sa kanila yan. Subalit pag yan po ay lumagpas na sa 600, sinasabi ko nga po, ay magkakatrouble na po yung ating mga gapi. Hindi naman po yan 100%, ano po. Kasi po may mga iba't ibang kondisyon pa rin kung bakit nagkakasakit din at namamatay po yung ating gapi. Ngayon po ay humuli po tayo ng gapi mula po dito sa ating pinakikita sa ating video. Ang huli po natin ay yung aking pong Black Moscow o Electric Black Moscow, EBM po kung tawagin. Ito na po, tayo ay kumukuha ng tubig. Ayusin po natin yung mga halaman. Hulihin na po natin yung ating pong gapi na sinasabi po sa inyo. Siyempre po hulihin lang po natin na yung lalaki kasi yan po yung pinakamakulay sa ating pong mga alagang gapi. Ayan po. Kung makikita po ninyo marami po silang mga anak. Yan, kahuli na po tayo ng isa. Huli pa po tayo ng isa. Okay. Ipakita po natin ng malapitan sa inyo kung ano po yung itsura ng ating gapi. Okay. Sali natin. Ayan po sila, mga kaisda. Sa TDS po nila ay nasa 410 po yung ating pong actual na sukat. Dagdagan po natin ng tubig para lalo po nating mag-visualize ng gusto kung ano po yung itsura ng ating gapi sa ganun pong kondisyon ng tubig. Ayan po. Kaya po mga kagapi, ang resulta po ng, kasi marami po tayong nababasa sa social media, sa Facebook po, kung paano, nagtatanong po sila kung paano daw po mag-grooming ng gapi. Yan, lumapad po yung kanilang mga buntot, kondisyon na kondisyon po sila para sa breeding. At kung magsosolve din po tayo, pwede rin po natin itong gawin kung sasali po tayo sa mga show. At kung tayo naman po ay nagbebenta ng ating mga gapi para sa profit, pagsuporta na rin sa mga alaga po natin, kanila pong mga feeds, uhuli pa po tayo dun po sa iba pa nating lagayan. Kaya nakita na po natin kung ano po ang naging itsura po ng ating
gapi sa ganito pong kondisyon. Tingnan pa po natin yung iba pang mga kondisyon ng tubig ng ating pong mga gapi. Ito po ay outdoor setup. Okay, punta po naman po tayo sa iba. Okay, ito naman po yung nakikita po ninyo ay nasa planggana po yung ating pong mga gapi. Ito naman po yung ating Yellow Tiger Mosaic. Tingnan po natin yung kondisyon po ng tubig ng ating Yellow Tiger Mosaic. Dubog po muli natin yung ating TDS meter. Tapos po i-hold po natin. Ayan po yung result. Malamig po talaga yung ating pong tubig. Nasa 25 lamang po siya. Nandun po sa baba yung 25 degrees Celsius. Ayan po yung temperature. Subalit yung ating pong namang TDS nandun po sa taas na 173 ppm. Okay, pasok po ba siya? Baka sabihin po natin under po siya dun sa 200 to 400 na sinasabi po nating standard. Pasok pa po siya. Habang bumababa po yung ating TDS ay lalo pong gumaganda yung ating gapi, mga gapi. Kaya kung makakakuha po kayo ng ganito pong TDS ay masasabi po natin na talagang makakokondisyon po yung gapi. Tingnan po ninyo yung itsura po ng ating tubig. Halos green na po siya kapag ganyan na po yung ating tubig. Nagpapakita po lamang yan na yung ating tubig ay nakondisyon na po ng gusto. Kapag ganito po yung kulay ng tubig na green na at mababa na po yung TDS na below 200, ibig po sabihin yan ay sapat na sapat po o kaya ay ginawang ginhawa yung ating mga isda sapagkat sila ay nakakahinga ng maayos. Okay, hulihin na po natin. Humuli po tayo ng ating pong gapi. Okay, medyo ito po, nakahuli po tayo. Okay. Pakita po natin yung itsura po ng ating gapi kapag ganito na po yung water quality. Yan po mga kaisda, medyo green na po yung ating tubig, pero yan po ay napaka-kondisyon po niya sa mga isda. Kita po natin yung TDS kanina ay 173, below po sa normal range po ng ating mga gapi. At kapag ganyan na po yung ating nasusukat sa ating mga tubig, napakaginhawa po niya sa mga isda. Kasi po yung TDS, kapag ito po ay mataas po ang ating reading, yung mataas po yung ppm ng TDS, ibig sabihin po kasi ng ppm ay parts per million. Ibig sabihin po ninyo yun na mataas po yung ppm ay marami pong mga bagay na nakapaloob po sa ating mga tubig. Ibig sabihin po meron po itong, kasi marami, hindi po natin nakikita yung nilalaman po ng ating tubig. Makikita lamang po natin yan kapag ginamitan po natin ng mga test kit kung ano po yung nilalaman ng ating mga tubig. Kaya kapag ito po ay mataas yung ppm, ibig sabihin po ay marami pong mga nakahalo na hindi po natin nakikita ng ating mga mata na nandoon po sa ating mga tubig, na nagpapahirap po sa paghinga ng ating mga isda.
Kaya yan po, nakita po natin ano, mga kaisda, kung ano po yung itsura. Sana po ay napagmasdan po ninyong mabuti. Ito po ay yellow tiger mosaic. Okay, babalik na po natin sila. Sana po ay nasubaybayan po natin mabuti yung ating pong video. So, ayun po mga kaisda. Sana po ay may napulot po tayo sa ating pong tinalakay sa umagang ito. At sa mga sumusunod pa po nating vlog ay tatalakayin po natin kung bakit po nagkakasakit yung ating mga gapi. Yung pong tinatawag po natin na mga clampin, pinrat. Pagkatapos po ay wala pong ganang kumain. Tapos ay buntis na, hindi pa po nagdadrop. Hanggang sa ito nga po ay ma-stress at magresulta po ng kamatayan ng ating mga female gapi. Abangan nyo po yan, tatalakayin ko rin po yan sa mga sumusunod pa po nating vlog. Hanggang dito na lamang po mga kaisda.